Sa sandaling ito, si Zhang Ruchen ay nagsasanay sa loob ng espasyo ng space-time spinel. Lakas, naisip niya. Sa mundong ito, kung walang makapangyarihang lakas, hindi ka talaga mabubuhay. Walang bagay na tulad ng pagiging patas. Hindi na ako pwedeng mag-aksaya ng oras. Ngayon, kailangan kong buksan ang ikatlong meridian at umakyat sa mid-stage ng Huangji Realm. Ang Nine Heavens Bright Emperor Sutra ay maaaring maglinang ng 36 na meridian. Sa nakaraan niyang buhay, nalampasan niya ang 30 at naging walang kapantay sa mundo. Hanggang ngayon, ang pinakamalakas na tao ay nakabukas lamang ng 31 meridian. Upang makarating sa late stage ng Huangji Realm, kailangang buksan ang ikatlong meridian. Matapos ang ilang hirap, nagtagumpay si Zhang Ruchen. Matagumpay niyang nabuksan ang ikatlong meridian. Puno na ang genuine key sa kanyang kileke. Kailangan ko ng key gathering pills para mapabilis ang proseso, naisip niya. Ngayong nabuksan ko na ang ikatlong meridian, 70% ay pill key. Hindi ito pwedeng masayang sa pagre-refine. Hindi ako kinakapos sa pera ngayon. Basta mapabilis ko ang aking cultivation, kahit magkano pa ang gastusin, sulit ito. Makalipas ang ilang oras si Zhang Ruchen ay nakababad sa isang paliguan habang nagsasanay. Ang body tempering powder na ito ay napakalakas. Pakiramdam ko'y mabibiyak ang buong katawan at dugo ko. Sobrang sakit, bulong niya sa sarili. Ngunit sa pagtitiis lamang ng hirap maaaring maging isang taong nakatataas sa lahat. Pagkatapos, pumasok muli si Zhang Ruchen sa espasyo ng space-time spinel para magpatuloy sa pagsasanay. Ang space-time spinel na ito ay nagbibigay sa akin ng 3 beses na mas mahabang oras sa pagsasanay. Ito ay isang malaking kalamangan, pag-isip niya. 10 araw na ngayon, nakatumbas ng 1 buwan sa loob ng spinel. Naabot ko na ang mid-stage ng Huangji Realm. Ang genuine key ay nagsisimula ng mapuno. Isang himala ang resulta. Talagang epektibo ang medicinal bath na ito. Ngayong gabi, maaari na akong makalusot patungo sa late stage ng Huangji Realm. Biglang may kumatok sa pinto. Ika-9 na prinsipe, tawag ng isang tinig sa labas. Ito siyon, ang kanyang personal na katulong. Natapos ko na po ang ipinag-utos ninyo, sabi niyon. Ayon sa inyong tagubilin, lahat ng alahas na isinangla ni Ginang Konsorte Lin ay natubos na. Ate yon, sabi ni Zhang Ruchen, kung sakaling magsangla ulit si ina sa hinaharap, pakiusap na lihim mo itong bilhin pabalik. Kamahalan, kailangan po bang sabihin ang katotohanan kay Ginang Konsorte Lin? Tanong niyon. Kung malalaman niyang isa na kayong tunay na mandirigma, tiyak na matutuwa siya. Gusto kong hintayin matapos ang pagsusulit bago ko bigyan ng sorpresa si ina, sagot ni Zhang Ruchen. Bukod pa rito, hindi pa sapat ang lakas ng aking cultivation ngayon. Kailangan kong maging mas malakas pa. Ate yon, lumabas ka muna. Kailangan ko pang magsanay. Opo, kamahalan, sabi niyon. Ngayong gabi, magbabantay ako sa labas ng pinto. Sisiguraduhin kong walang makakaistorbo sa inyong pagsasanay. Naniniwala akong magtatagumpay kayo. Kaya't si Zhang Ruchen ay muling sumabak sa pagsasanay. Kailangang sumugal. Paano mo malalaman kung hindi susubukan? Muli siyang uminom ng isang tableta. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay siyang nakalusot sa late stage ng Huangji Realm. Agad niyang itinulak ang pinto palabas. Nakita ito niyon at nagmamadaling lumapit. Ika-9 na prinsipe, nagtagumpay po kayo. Agad na ipinamalas ni Zhang Ruchen ang Dragon and Elephant Prajna Palm, ika-2 anyo. Isang malaking ilusyon ng isang Azure Dragon ang lumitaw. Sumuntok si Zhang Ruchen diretsyo sa langit, nagliparan ang alikabok at mga bato sa paligid. Ika-9 na prinsip. Nagtagumpay kayo. Si Yun ay labis na natuwa at napaluha. Ang kamahalan marahil ay may mas mataas na talento sa martial arts kaysa sa ika-7 prinsipe Zhang Xiaochu. Paglipat ng eksena kinabukasan si Zhang Ruchen ay naglalakad-lakad sa kalye. Napansin niya ang Profound Heaven Pavilion. Isa sa 3 pinakamalaking tindahan sa Pill City. Pasukin natin at tingnan.
Biglang may lumapit na isang matandang lalaki. Binata, gusto mo bang bumili ng key gathering pills? Nakakalapit ang taong ito sa akin nang walang kaunting ingay. Hindi simple ang matandang ito, naisip ni Zhang Ruchen. Nagpakilala ang matanda, ako si Mu Hanlin, ang tagapamahala ng tindahang ito. Sumagot si Zhang Ruchen, pala si tagapamahalang mo. Ang apelyido ko po ay Zhang. Gusto kong bumili ng 50 key gathering pills at 30 body tempering powders. Hindi ko alam kung may sapat na dami ang Profound Heaven Pavilion. Nang marinig ito, nagulat si tagapamahalang mo. Ang key gathering pills at body tempering powders ay mahirap mabili ng karaniwang mandirigma. Lalo na ang isang mandirigma na bibili ng ganito karaming tableta sa isang pagkakataon. Bihira ito. Kung sa ibang tindahan pumunta si Ginoong Zhang, hindi tiyak na makakabili siya ng ganito karaming tableta, sabi ni Mo Hanlin. Nagkataon lang na ang aming Profound Heaven Pavilion ay may malaking stock ng key gathering pills at body tempering powders. Tiyak na matutugunan namin ang pangangailangan ni Ginoong Zhang. Makalipas ang ilang sandali, naihanda na ang mga tableta. Lahat-lahat ay 80,000 silver coins. Dahil bumili si Ginoong Zhang ng malaking dami sa isang beses, may kasamang diskwento. 72,000 silver coins na lang ang babayaran nyo. Talagang mapagbigay si tagapamahala, sabi ni Zhang Ruchen. Sa susunod na bibili ako ng tableta, dito ako pupunta. Ginoong Zhang, hindi ko alam kung may iba pa kayong nais, tanong ni Mo Hanlin. Ang bagay na gusto kong bilhin, tiyak na walang tinda si tagapamahala. Huwag mong sabihin gusto ni Ginoong Zhang bumili ng sandata, tanong ni Mo Hanlin. Talagang matalas ang mata ni tagapamahala. Tama po. Gusto kong bumili ng sandata. Ang Profound Heaven Pavilion namin ay may tindahan ng sandata sa Weapon City, sabi ni Mo Hanlin. Hankyu, ihatid mo si Ginoong Zhang kay Ginang Boskin niya. Sabihin mo sa kanya na ito ay isang mahalagang bisita, bigyan ng magandang presyo. Nang marinig na makikipagkita kay Ginang Boss, natakot si Hankyu at tumanggi, nanginginig sa takot. Ayoko. Ayoko. Ayaw kong makita si Ginang Boss. Kayang-kaya niyang akitin ang kaluluwa ng mga lalaki. Kapag nakipagkita sa kanya, tiyak na kamatayan. Bata ka pa lang na hindi pa ganap na lalaki, ano nang kinatatakot mo, sabi ni Mo Hanlin. Kung hindi ka pupunta, hindi ka makakatanggap ng key gathering pills ngayong buwan. Huwag po. Pupunta na ako. Pupunta na po, sabi ni Hankyu. Ginoong Zhang, pakiusap, sabi ni Hankyu. Maraming salamat, tagapamahalang mo. Paalam, sabi ni Zhang Ruchen. Maligayang pagbisita muli, Ginoo, sagot ni Mo Hanlin. Habang naglalakad, naisip ni Zhang Ruchen, narinig kong may kakayahan si Ginang Boss na akitin ang kaluluwa ng mga lalaki. Maganda kaya siya? Si Ginang Boss ay isang pambihirang kagandahan, napaka-sexy manamit, kwento ni Hankyu. Sa isang tingin pa lang, mamumula ka na at bibilis ang tibok ng puso. At saka, 7 beses na siyang ikinasal. Patuloy lang sa pagsismis si Hankyu. At ang 7 niyang asawa ay namatay lahat sa gabi ng kanilang kasal. Pagkatapos, kinuha ni Ginang Boss ang lahat ng kanilang ari-arian. Kahit ang tagapamahala ng tindahan namin Mo Hanlin, tauhan lang siya ni Ginang Boss. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa Weapon City. Isang tauhan ang sumalubong. May ipinadala ng tao sa loob ng looban para mag-abiso. Pakiusap, maghintay sandali kayong dalawa. Ang bisitang ipinakilala ni Mo Hanlin marahil ay isang elder ng sekta o pinuno ng isang pamilya, naisip ng tauhan. Mula sa loob, narinig ang boses ni Kinya. Pagod ako ngayon, ayokong makipagkita. Hindi po, Ginang, sabi ng tauhan. Isa lamang siyang binata, mga 16 na o 17 taong gulang. Oh! Mukhang interesante, sabi ni Kinya. Bigla akong hindi na napagod. Papasukin ang binatang iyon sa pangunahing bulwagan. Kaya't si Zhang Ruchen, walang kamalay-malay, ay naupo lang at uminom ng tsaa, habang si Hankyu sa tabi niya ay pinagpapawisan sa takot.
Lumabas si Kinya. Ito marahil si Ginoong Zhang, ang mahalagang bisita ng ating Profound Heaven Pavilion, wika niya. Anong klaseng sandata ang gusto mong bilhin? Para makalkula ko. Tunay ngang isang napakagandang babae na nakakapukaw ng damdamin, naisip ni Zhang Ruchen. Mabuti na lang at malakas ang aking spiritual power, kaya hindi ako masyadong naakit. Ang pinakamagandang espada ay isang genuine martial armament, sagot niya. Nakita ni Kinya na hindi man lang natinag ang binata sa kanyang kagandahan, napahanga siya. Hindi katakatakang gusto ni Mohan Lin na personal ko siyang makilala. Talagang kahanga-hanga. Ang isang ordinaryong binata ay walang ganito kalakas na spiritual power. Si Ginoong Zhang ay mahalagang bisita ng Profound Heaven Pavilion, sabi ni Kinya. Personal ko kayong ihahatid sa bodega ng mga sandata. Nang marinig ito, labis na nag-alala si Han Qiu para kay Zhang Ruchen. Walang lalaking nakasama si Ginang boss sa bodega ng sandata na lumabas ng buo. Si Ginoong Zhang mukhang mapapahamak siya. Sa loob ng bodega, ipinaliwanag ni Kinya, ang mortal weapons ay mga sandatang ginagamit ng ordinaryong tao. Ang genuine martial armaments ay mga sandatang ginagamit ng mga mandirigma. Tanging mga mandirigma lamang ang makakapagpalabas ng tunay na lakas ng genuine martial armaments. Batay sa antas ng materyales na ginamit sa paggawa ng sandata, mahahati ito sa 9 na antas. Ang level 1 ang pinakamababa, ang level 9 ang pinakamataas. Opo, Ginoong Zhang, maaari kayong pumili ng espada, sabi ni Kinya. Kung may magustuhan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Salamat, Ginang boss. Biglang napatingin si Zhang Ruchen sa isang espada na may tuwa sa mukha. Abyss Ancient Sword. Ikaw nga. Nakita ito ni Kinya at ipinaliwanag, ito ay isang espadang may 1,000 taong kasaysayan. Sobrang bigat at napakatalim. Ang materyales ay napaka-espesyal din hanggang ngayon, walang weapons refiner ang nangahas na tukuyin ang antas nito. Kung hindi ito nasira, malamang ay nasa level 7 genuine martial armament ito. Sayang nga lang at balina. Kung gusto ni Ginoong Zhang, dagdag ni Kinya, ibebenta ko ito sa presyo ng isang level 1 genuine martial armament. Magkano? Tanong ni Zhang Ruchen. 1,000 silver coins. Walang pag-aalinlangan, pumayag agad si Zhang Ruchen. Bibilhin ko. Ito ang espadang ibinigay sa akin ni Emperatrice Chai Yao 800 taon na ang nakalilipas, naisip niya. Kahit nabuhay akong muli, ang espada ay hindi. Abyss Ancient Sword, tutulungan kitang linisin ang iyong panlabas at ibalik ang iyong dating ningning. Nakita ni Kinya na tahimik lang si Zhang Ruchen sa tabi ng espada, bahagyang nagsiselos. Mas maganda pa ba ang isang sirang espada kaysa sa akin? Kailangan kong gamitin ang huli kong alas. Tingnan natin kung paano kalalaban. Biglang yumakap si Kinya kay Zhang Ruchen. Ginoong Zhang, isang sirang espada lang ba talaga ang gusto mong bilhin? Wala ka na bang ibang gusto? Mabilis na umiwas si Zhang Ruchen at lumipat sa ibang espada. Ginang boss, anong antas ng genuine martial armament ang espadang ito? Ang Flash Shining Sword. Ito ay level 4 genuine martial armament na may 3 katangian, yelo, kuryente, at liwanag. Ang presyo ay 30,000 silver coins. Sige, bibilhin ko. Pagkatapos ay niyakap ni Zhang Ruchen ang mga espada at tumakbo palabas. Haha! Ang bilis tumakbo, naisip ni Kinya na natatawa. Nasa palad na kita, makakatakas ka pa ba? Magiging masaya ito. Samantala, sa labas ng bulwagan ang ika-8 prinsipe Zhang Fengxing ay nakikipag-usap sa isang dalaga, si Huang Yanchen. Ang iyong ina at ang sect master ng Red Cloud Sect ay magkakapatid sa sekta. Dapat kitang tawagin junior sister, tama ba? Sabi ng ika-8 prinsipe. Junior sister, unang beses mo sa Royal Capital. Tiyak na alagaan kitang mabuti. Ito ang pinakamalaking tindahan ng sandata sa Weapon City. Junior sister, kung may magustuhan ka, sabihin mo lang sa akin. Salamat, ika-8 prinsipe, sagot ni Huang Yanchen.
Sa totoo lang, pumunta ako dito para makita ang mga henyo at talento ng Royal Capital. Lalo na ang nangungunang henyo, ang ikapitong prinsipe. Sayang at wala ngayon sa Royal Capital ang ikapitong kapatid Zhang Xiaochu, sabi ng ikawalong prinsipe. Hindi rin siya kailanman sumali sa year-end assessment. Ngunit maaaring bumalik siya para sa seremonya. Kung gusto mong sumali sa seremonya, junior sister, tiyak na igagawa kita ng paraan. Kung gayon, muli akong nagpapasalamat, ikawalong prinsipe. Sa sandaling iyon, si Zhang Ruchen ay tumatakbo palabas dala-dala ang kanyang mga pinamili. Nakita ito ng ikawalong prinsipe na may pagkainis. Ikasyam na kapatid. Bakit hindi ka mag-focus sa pagsasanay? Anong ginagawa mo rito? Bumibili ka pa ng sandata. May pera ka ba? Naisip ng ikawalong prinsipe, ang walang kwentang ito, hindi kaya naging alaga siya ni Ginang boss ng Profound Heaven Pavilion. Kung maangahas kang gumawa ng kahiyahiyang bagay, ako mismo ang babali ng mga binti mo para kay ama. Nakita ito ni Kinya at agad na nagsalita, ikawalong prinsipe, ito ang Profound Heaven Pavilion, hindi ang palasyo ng hari. Ang ikasyam na prinsipe ay mahalagang bisita ko. Kung kikilos ka laban sa kanya, hindi ako pwedeng manood lang. Ile! Ang dangal ng mahalikang pamilya ay winasak na niya. Labis na nagalit ang ikawalong prinsipe, ngunit walang magawa. Nasaksihan ito ni Huang Yanchen at naisip, parehong prinsipe, bakit ang ikapitong prinsipe ay isang pambihirang henyo, habang ang ikasyam na prinsipe na ito ay pumapayag na maging laruan ng isang mahalay na babae. Tunay na magkaiba. Samantala, si Zhang Ruchen ay pinagtitinginan ng maraming mata. Mas mabuti pang tumakas na lang ako. Ikasyam na prinsipe, bumalik kayo madalas, ha? Patuloy na panunukso ni Kinya. Tiyak na alagaan ko kayo ng mabuti. Kung kailangan mo ng anumang resources para sa cultivation, hanapin mo lang ako. Paglipat ng eksena, sa tahanan ni Zhang Ruchen hawak ang Ebice Ancient Sword, nagmumuni-muni si Zhang Ruchen. 800 taon na ang lumipas, nagbago na ang lahat. Ang mga bagay ay narito pa, ngunit ang mga tao ay wala na. Ang Ebice Ancient Sword, na dating napakagiting, ay bali na ngayon. Upang ayusin ang mga inscription sa loob ng espada at ibalik ang kapangyarihan nito, kailangan ng isang level 5 weapons refiner o mas mataas pa. Mayroon bang level 5 weapons refiner sa Yunwu Commandery? Kung gayon, kailangan kong subukan. Ginamit ni Zhang Ruchen ang kanyang space-time spinel para pagsamahin ang Ebice Ancient Sword at ang Flash Shining Sword. Kahit maging walang kwentang espada ito, palagi ko pa rin itong dadalhin. Palagi nitong ipapaalala sa akin na kailangan kong lumakas para makapaghiganti. Chayaw. Makalipas ang ilang sandali, isang bagong-bagong espada ang nabuo. Hindi ko alam kung gaano ito kalakas. Activate ang unang inscription. Ang espada ay biglang bumigat. Ang espada ay tumitimbang na ng 600 pounds. Ang bigat. Masyadong mabigat ang espadang ito. Hindi ko makontrol ang mga teknik. Kung mabubuksan ko ang ika-4 na inscription, saka ko lang ito magagamit ng maayos. Sa panahong iyon, hindi matatawaran ang lakas nito. Sa ngayon, hindi kayang buksan ng genuine key sa aking katawan ang ikalawang inscription. Mas mabuting subukan ng ibang inscription. Water type inscription, activate. Lightning type inscription, activate. Light type inscription, activate. Hindi na sayang ang 30,000 silver coins para sa espadang ito. Kailangan kong magmadaling magsanay para mabuksan ko agad ang ika-4 na inscription at magamit ng husto ang level 4 treasure na ito. Makalipas ang 2 buwan, sa Jade Spirit Palace ang ika-8 prinsipe Zhang Fengxing ay masigasig na nagsasanay. Haha! Sa wakas, nakalusot na ako sa lesser completion stage ng Huangji Realm. Mabuti, anak ko, sabi ni Consorte Xiao, ina ng ika-8 prinsipe. Sa iyong cultivation level, bagamat hindi maihahambing sa ibang mga prinsipe, kapag nakita ng iyong ama Haring Komanderya ang iyong pag-unlad, tiyak na gagantimpalaan kanya ng husto.
Gayunpaman, mayroon namang nasa huli, dagdag ni Consorte Xiao. Ang kanyang pag-iral ay nagpapatingkad lamang sa iyong kahusayan. Sinasabi mo ba ang ikasyam na prinsipe? Tanong ni Zhang Fengxing. Kakabukas lang niya ng kanyang sacred mark kamakailan. Hindi pa nga siguro siya tapos sa marrow cleansing. Malamang hindi siya sasali. Haha! Sasali man siya o hindi, hindi niya ito desisyon, sabi ng ikawalong prinsipe na may masamang ngiti. Paglipat sa training ground ng pamilyang Lin, Sacred Sword Skill, Heaven's Heart Finger. Isang galaw mula kay Lin Ningxian ang sumira sa buong training ground. Tunay ngang isang pambihirang henyo. Ang ating pamilyang Lin ay muling magkakaroon ng karangalan, sabi ng pinuno ng pamilyang Lin, ang iyong talento sa Sword Way ay tunay na nakakagulat. Wala pang 3 buwan, nalampasan mo na ang isang galaw mula sa low-class spiritual stage sword technique. Gamit ang galaw na ito, sa year-end assessment, mapapatingala ang mga tao sa iyo. Labis siyang nasiyahan. Ito ay dahil maaga kong naabot ang Heart Integrated into Sword Realm, paliwanag ni Lin Ningxian. Kaya ko nagawang matagumpay na malampasan ang galaw na ito sa maikling panahon. Sa mga nasa edad 20 pababa sa Royal Capital, wala pang 20 ang nakakaabot sa Heart Integrated into Sword Realm, sabi ng pinuno ng pamilyang Lin, 15 taong gulang ka pa lang, walang hangganan ang iyong hinaharap. Magsanay kang mabuti. At si Lin Ningxian ay muling sumabak sa pagsasanay. Samantala, si Zhang Ruchen sa Space-Time Spinel, 6 na buwan na akong nagsasanay dito, pag-isip ni Zhang Ruchen. Puno na ang kileke, at ang aking panloob na katawan ay lumampas na sa target. Maaari na akong pumasok sa lesser completion stage ng Huangji Realm. Ang aking likas na kakayahan ay maaaring hindi katulad ng dati kong buhay, ngunit pagkatapos ng matagal na pagsasanay, hindi mahirap buksan ang ika-negatibo 11 meridian sa lesser completion stage. Makalipas ang ilang sandali, nakalusot na ang binata sa lesser completion stage ng Huangji Realm. Lalabas ako ngayon para subukan kung anong antas na ang narating ng aking lakas. Makalipas ang ilang araw, sa labas ng Royal Palace sa Commandery Mountain ang Elephant Galloping the Earth ay pinakawalan ni Zhang Ruchen, winasak ang isang malaking bato. Hindi masama. Ang lakas na ito ay halos katumbas ng lakas ng 8 baka. Ngayon, oras na para sa sword technique. Ang aking Jinwen Ki ngayon ay kayang i-activate ang 2 inscription, water type at power type. Sacred Sword Skill, Heaven's Heart Finger. Tanging sa pag-abot sa Heart Integrated into Sword Realm maaaring makumpleto ang 2 na ito. Sa kasalukuyan kong lakas, hindi na siguro ako gaanong kalayo sa Heart Integrated into Sword Realm. Labis na natuwa si Zhang Ruchen. Gaano kaya kalakas ang 2 na ito kapag ginamit laban sa isang tao? Ngayon, ang defensive technique, Sacred Bell Shield. Isang malaking ilusyon ng gintong kampana ang bumalot kay Zhang Ruchen. Ang 2 na ito ay kayang salagin ang atake ng isang mandirigma sa Great Perfection Stage ng Huangji Realm. Mula ngayon hanggang sa pagsusulit, sapat na ang pagsasanay sa ilang 2 na ito. Dumating ang araw ng assessment, ate yon, ngayon na ba ang araw ng assessment? Tanong ni Zhang Ruchen. Opo, ika-9 na prinsipe, sagot niyon. Kailangan niyong mag-ingat. Nabalitaan kong nakalusot na rin ang ika-8 prinsipe sa lesser completion stage ng Huangji Realm. Tiyak na pupuntiryahin ka niya, nag-aalalang paalala niyon. Lumapit si Zhang Ruchen kay yon at bumulong, ate yon, sa totoo lang, nakalusot na rin ako sa lesser completion stage ng Huangji Realm. Ngunit nabuksan ko. Palang ang ika-negatibo 11 meridian. Kailangan ko pang magsikap. Labis na nagulat si yon. Ika-9 na prinsip. Dapat ninyong malaman na ang pagbukas ng ika-8 meridian sa lesser completion stage ay itinuturing ng top tier na henyo. Kahit ang ika-7 prinsipe ay nakabukas lamang ng ika-10 meridian. Itatago ko po itong sikreto. Kamahalan, mag-ingat po kayo lalo. Mag-iingat ako. Opo, Prinsip. Magbihis na po kayo. Maaari na tayong pumunta sa arena sa Royal Mountain.
Manonood ba si ina ngayon? Tanong ni Zhang Ruchen. Tiyak na pupunta si Ginang Konsorte Lin, sagot niyon. Ngunit hindi niya alam na sasali rin kayo. Kapag nakita niyang isa na kayong mandirigma, tiyak na labis siyang matutuwa. Kaya't si Zhang Ruchen, nakabihis na, ay umalis na. Ate yon, tara na sa Royal Mountain. Paglipat ng eksena sa Royal Mountain, marami ng tao ang nagtipon at naghihiyawan. Sa loob ng isang pavilion, ang Haring Kumanderya, na may seryosong mukha, ay nagtanong sa Reyna, hindi ba bumalik ang ikapito? Mahal na hari, sagot ng Reyna, kalahating buwan na ang nakalipas, nagpadala ng sulat ang ikapito. Sinabi niyang may mahalagang bagay siyang kailangang asikasuhin, kaya hindi siya makakabalik agad. Bukod pa rito, sa kanyang cultivation level, walang gaanong kabuluhan ang pagsali niya sa pagsusulit na ito. Kung hindi sasali ang ikapito sa assessment na yung taon, wala na rin akong inaasahan, sabi ng hari. Mahal na hari, mabilis na sabat ni Konsorte Xiao, hindi man sasali ang ikapitong prinsipe, ngunit ngayong taon ay sasali ang ikasyam na prinsip. 3 buwan na ang nakalipas, nabuksan na ng ikasyam na prinsipe ang kanyang sacred mark. Haha! Konsorte Lin, sabi ng hari, bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang ganito kagandang balita? Si Konsorte Lin, na may bahid ng pag-aalala at lungkot, ay nagsabi, kakabukas lang ng sacred mark ni Chen Zhang Ruchen. Hindi ko nais na maistorbo ang mahal na hari. Basta't nabuksan ng ikasyam na prinsipe ang sacred mark, ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang, sabi ng hari. Nasaan ang ikasyam na prinsipe? Bakit hindi mo siya papuntahin dito para makita ko? Lahat ay nandito na. Ang bagal talaga ni ikasyam na kapatid, nahuli pa, pang-aasar ng ikawalong prinsipe. Mukhang yumabang na agad dahil lang nabuksan niya ang sacred mark. Ikawalong kapatid, mabuti ba ang manira ng ibang tao ng talikuran? Dumating si Zhang Ruchen at dumiretso sa Haring Kumanderya, yumukod siya. Nagbibigay pugay sa mahal na hari. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Sinabi niyang nagbibigay pugay sa mahal na hari. Lahat ng naroroon ay labis na nagulat. Ang batang ito, naghahanap talaga ng gulo. May magandang palabas na mapapanood. Haha! Tinawag mo akong mahal na hari. Galit na galit ang Haring Kumanderya. Ikasyam na prinsip. Ang lakas ng loob mo. Ayaw mo bang kilalanin ang amang ito? Sigaw ng Reyna. Nakita ito ni Konsorte Lin at mabilis na lumuhod. Mahal na hari, si Chenner ay panandaliang nalito kaya nagkamali ng tawag. Patawarin nawa siya. Sa napakakalmadong mukha, nagpatuloy si Zhang Ruchen, hindi ako nagkamali ng tawag. Para maging ama ng iba, dapat may responsibilidad kang turuan ang iyong mga anak. Nais kong itanong, mahal na hari, noong bata ako at mahina ang katawan at masakitin, bilang ama, ano ang itinuro mo sa akin? Nagmalasakit ka ba sa akin kahit minsan? Bilang ama, dapat may kabutihan, pagmamahal, at katuwiran, patuloy niya. Nais kong itanong, mahal na hari, noong ang aking ina ay inaapi ng Reyna, nagpakita ka ba ng pagmamahal sa kanya? 3 taon na ang nakalilipas, noong inaapi ang aking ina, nasaan ang kabutihan mo para sa kanya? Kami ng aking ina ay nasa isang malamig, liblib na lugar, pinalayas mula sa palasyo, itinapon sa Cold Palace. Nais kong itanong, nasaan ang katuwiran? Kung hindi mo kayang maging ama, at hindi mo rin kayang maging asawa, magtatanong ako, maliban na tawagin kitang mahal na hari. Nang marinig ang mga salitang ito, natigilan ang Haring Kumanderya at hindi makapagsalita. Biglang tumahimik ang paligid. Walang sinuman sa mga nasa ibaba ang nangahas magsalita. Pagkatapos ay lumingon ang hari at tinanong ang Reyna, sino ang nag-utos? Sino ang nagpalaya sa kanila mula sa palasyo? Nakita ito ng mag-inang Konsorte Xiao at mabilis na lumuhod. Ako po. Mahal na hari. Ikaw lang mag-isa. Mariing tanong ng Haring Kumanderya. Oo po, ako lang po mag-isa, sagot ni Konsorte Xiao, nanginginig. Kahit na ang Reyna ang nag-utos, paano ko siya isusuplong? Kung gusto mong suluhin ang responsibilidad, sabi ng hari, kung gayon, mula ngayon, sa Z Palace ka natitira.
Nang marinig ito, natakot si Konsorte Xiao at hinimatay. Ina! Ina, sigaw ng ikawalong prinsipe. Mga bantay, dalhin niyo ang aking ina para makapagpahinga. Pagkatapos ay lumingon ang Haring Kumanderya kay Zhang Ruchen. Mukhang isa ka ng tunay na mandirigma ngayon, ano? Dahil sa pagiging kadugo kita, palalampasin kita ngayon. Gusto mo bang sumali sa pagsusulit na ito? Siyempre po, sasali ako, sagot ni Zhang Ruchen. Mabuti. Haha. Hindi maikakailang anak ko. May ambisyon, sabi ng hari. Ang taunang assessment ay opisyal nang nagsisimula. Anunsyo ng state teacher. Sa ibaba, sa hanay ng mga manonood, naroon na sina Ginang Boss Kinya at tagapamahalang Muhanlin. Ginang Boss, sabi ni Muhanlin, bawat taon, nagpapadala ng imbitasyon ang maharlikang pamilya sa Profound Heaven Pavilion, pero hindi kayo kailanman pumunta. Bakit ngayon lang kayo nagka-interes na sumali? Nakatagpo ako ng isang taong pumukaw ng interes ko, sagot ni Kinya. Siyempre, kailangan ko siyang kilalanin pa ng kaunti. Ang ikasyam na prinsipe ay palaging masakitin at mahina, naisip ni Muhanlin. Ang kanyang ina, si Konsorte Lin, ay hindi paborito at mahirap ang kalagayan. Paano siya biglang nakabili ng resources mula sa Profound Heaven Pavilion? May sikreto kayang nakatago rito. Ginang Boss, nagsimula na ang unang round, sabi ni Muhanlin. Ang maliit na bloke ay 100 yen, ang pinakamalaki ay 1,000 yen. Ang nagbukas ng paligsahan ay ang munting prinsesa ng Kumanderya, kapatid ni Zhang Ruchen. Sa napakakumpiyansang postura, matagumpay niyang nabuhat ang 100 yen na bloke. Hindi maikakailang siya ang munting prinsesa. Bata pa pero napakagaling na, puri ng mga tao. Ang munting prinsesa na ito ay nagbukas ng kanyang sacred mark sa edad na 4. Ngayon ay kaya nang buhatin ang 100 yen na bato. Tunay na hindi ka panipaniwala. Susunod, ang anak na babae ng pinuno ng pamilyang Lin, si Lin Ningxian, 15 taong gulang. At sa isang iglap, ang 1,000 yen na bloke ay madali niyang nabuhat. Napakagaling! Ang pamilyang Lin ay nagsilang na naman ng isang pambihirang henyo. Kayang-kaya niyang buhatin ang 1,000 yen na bato gamit ang isang kamay. Tiyak na napakalakas ng kanyang cultivation. Labis na humanga ang mga tao. Kaninong henyo ito? Sa ganitong talento, hindi siya nalalayo sa ikapitong prinsip. Nagulat ang reyna at nagtanong sa Haring Kumanderya, siya ang anak ng pamilyang Lin, si Lin Ningxian. Nakikita kong napakahusay niya. May balak akong ipagkasundo siya sa ikapitong prinsipe. May kaunti akong naaalala tungkol sa kanya, sabi ng hari. Noong bata pa sila, mukhang maganda ang relasyon nila ng ikasyam na prinsipe. Noon, gusto ko sanang ipakasal silang dalawa. Ngunit sayang, dahil sa nangyari 3 taon na ang nakalipas, mukhang hindi na maaari. Nalilito na yata kayo, mahal na hari, sabi ng reyna. Sa talento ni Lin Ningxian ngayon, paano niya papapansinin ang ikasyam na prinsipe? Lumalaki na ang agwat nila. Ngunit kung ipakakasal siya sa ikapitong prinsipe, mapapatibay nito ang relasyon ng pamilyang Lin at ng maharlikang pamilya. Samantala, sa waiting room si Zhang Ruchen ay tinutukso ng grupo ng ikawalong prinsipe. Ikasyam na kapatid, mag-ingat ka ha. Baka madaganan ka ng bato at mabali ang binti mo. Ilang buwan pa lang siyang nagising. Baka hindi pa nga tapos ang marrow cleansing niya. Kahit ang pinakamaliit na bato, baka hindi niya mabuhat. Para hindi mapahiya, dapat hindi na lang siya sumali. Pagkatapos ng pagpapakitang gilas ni Lin Ningxian, si Zhang Ruchen na ang susunod. Nang magkasalubong sila, may pagmamaliit na sinabi ni Lin Ningxian, "Pinsan, marahil hindi ka na dapat pumunta rito. Sa iyong kakayahan, baka hindi mo mabuhat kahit ang 100 yen na bato. Pinapahiya mo lang ang pamilyang Lin, si Konsorte Lin, at ang maharlikang pamilya." Pinsang Ningxian, sagot ni Zhang Ruchen, "Napakahusay mo, hindi masama ang iyong talento. Ngunit huwag mo namang maliitin ang iba." "Bahala ka na nga," sabi ni Lin Ningxian. "Dahil sa ating pinagsamahan mula pagkabata, kaya lang kita pinapayuhan. Bakit ba ang tigas ng ulo mo?
Bahala ka na nga. At umakyat na si Zhang Ruchen sa entablado. Sa ibaba maraming bulungan. Hindi na. 16 na taong gulang na, gusto pang gamitin ang batong ito para subukan ang talento. Ang ika-9 na prinsipe na ito, isa lang namang walang kwenta. Zhang Ruchen, hindi naman siguro hanggang dyan lang ang kaya mo, di ba? Naisip ni Kinya, inaasahan ang gagawin ng binata. Lumapit si Zhang Ruchen sa pinakamalaking bloke ng bato, 1,000 jin. Nakita ito ng mga tao sa ibaba na may pagmamaliit. Gusto niyang buhatin ang pinakamalaking bato. Hindi marunong tumantya sa sariling lakas. May problema yata sa utak. Ang ika-9 na prinsipe na ito, gusto yatang ipahamak ang sarili. Kahit magsanay ka pa ng 3 o 5 taon, hindi mo mabubuhat ang 1,000 jin na bato na yan. Walang pakialam sa mga usapan, lumapit si Zhang Ruchen, ginamit ang kanyang panloob na enerhiya, at tumapak ng malakas. Gamit ang puwersa ng hangin, pinalipad niya ang bato pataas. Baliw na siya. Madadaganan siya ng bato hanggang mamatay. Naghahanap ng kamatayan. Ngunit sa isang magaang na dampilang ng kamay, nasalo ito ni Zhang Ruchen. At dahan-dahang inilapag ang bato sa sahig ng arena. Nasaksihan ang pagpapakitang. Ito, ang mga anti-fan ay agad na nagbago ng tono. Wow! Ang ika-9 na prinsipe, napakagaling. Nakakagulat. Isa pa rin siyang miyembro ng mahalikang pamilya. Talagang hindi pangkaraniwan. Masyado natin siyang minaliit. Samantala, ang ika-8 prinsipe at si Lin Ningxian ay may mga mukhang puno ng pagkabigla na may halong kaunting takot. Ito paano nangyari ito? Bakit siya ganito kalakas? Sinadya ba niyang itago ang kanyang lakas kanina para ipahiya ako, naisip ni Lin Ningxian. Napaka-interesante, naisip ni Kinya. Ginawa niyang alon ang genuine ki para paliparin ang bato. Pagkatapos ay ginamit din ang alon ng genuine ki na yon para saluhin ang bato ng malumanay. Napakahusay niyang kontrolin ang kanyang lakas, mas mahusay pa kaysa sa maraming mandirigma sa Xuanji Realm.